Hindi po simple yan, sir. Yung mga ganong simpleng bagay na nakasanayan po natin, yan ang nagiging problema. Akala natin yung mga maliliit na bagay, pwede na, okay na. Kung nakausli pa po yung sasakyan nyo, the more it will cause safety hazard. Hi everyone! Nakasanayan na ng ating mga kababayan na i-park ang kanilang sasakyan sa harap ng kanilang bahay sa halip na sa garahe. Sa video na ito ay pakinggan natin kung paano ipaliwanag ng maayos ni Sir Gabriel Go kung bakit mali ang ating mga kababayan sa pagpapark ng sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Panoorin natin ang video na ito. 10:30 in the morning, nandito naman po tayo sa Caloocan, specifically sa West Service Road. Dito po sa lungsod ng Caloocan. Ito po ay isang public concern complaint na pinadala po sa ating opisina. Nakapag-coordinate na po tayo dito. And as the word goes, no, service road. Ito po ay ginagamit para maging alternate na kalsada o madaanan ng mga motorista. At wala pong any parking ordinance as of the moment dito po sa kahabaan ng West Service Road dito po sa Caloocan. Tignan naman natin itong isa nating kababayan na binigyan ng konsiderasyon ni Sir Gabriel Go dahil wala pa namang 5 minutes ay dumating nga may-ari na palatandaan ng pagiging patas at naaayon sa batas. Morning. Reminder yung mga video natin na 5 minutes. Paki-make sure na meron tayo. May ano na ba yan? Yung paa. Morning. Ang problema, iba dyan, di aabot kasi umalis yun pa malamang. Ha? Ay, kalas eh. Ha? Sige, hindi umabot? 4 minutes pa lang. Di pakalas mo. Tikita mo na lang. Ito namang isa nating kababayan ay sobra na sa 5 minuto kaya kailangan ito ang kanyang sasakyan. Ang advice ko dito ay saka nyo na ilabas ang inyong sasakyan kung aalis na kayo para hindi na din makasagabal ang inyong sasakyan sa daloy ng trapiko sa kalsada. Sir, baka pwede sir, ano na lang, tigit na lang. Wala na po yan kasi naka-issue na po ang TIF niyan eh. Lagpas na po sa 5 minuto. Ano lang kasi. Dahil sir, bayaran ko na lang po yung sa impounding. Bawal naman po yun. Kailangan po umabot sa impounding po yan. Illegal po yun, yung hindi aabot yung sasakyan. Gagamitin ko kasi sa treatment mamayang alas 2 eh. Pwede naman po kayo sumama para makasapakuha niyo po kaagad. Saka ilang araw na po kami nag-coordinate dito eh. Dapat... May sarili po ako sa parking. Actually, kaya lang siya nandito. Kasi gagamitin nga po ngayon for medical. Sama na lang po kayo kasi pag pinagbigyan po namin kayo, mapupulaan po tayo niyan. May isa naman tayong kababayan na hindi pa daw sila nababayaran ng gobyerno sa lupang binili sa kanila. Pakinggan natin ang napakatalinong pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa ating kababayan. Nasaan yun? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Sir, ito po kasi, pribadong lupa po ito na nasa ako pa ng DPWH. Hindi ba po nababayaran sa amin ito? Same issue, hindi po bayad. Pero nonetheless po, kung hindi po kayo bayad ng DPWH, but it's already being used for public, tama po ba? Eh sir, ito lang naman sa portion na yan, sir. Kasi property naman sir ng simbahan yan. Ang problema po niyan, ang problema po niyan, whether you were paid or not by whoever got the property, hindi po namin saklaw yan. Ang sa amin po, it's being used for public already. It's considered government-owned. Opo, pero sir, alin ba sir, government-owned, sir, napaka-simple, ano lang hindi naman, po sir. simple yan, sir. Yung mga ganong simpleng bagay na nakasanayan po natin, yan ang nagiging problema. Akala natin yung mga maliliit na bagay, pwede na, okay na. Hindi po. Tinan nyo po dito ha, masikip ang kalsada nyo. Sir, ito po, makinig po muna kayo sa amin ha. Masikip na po yung kalsada,
two-way pa po ito, saan po naglalagdan tao? Yes, wala nang ang bangketa, di ba, na maayos. Opo, Kung nakausli pa po, kasi uusok pa sila rito. kung nakausli pa po yung sasakyan nyo, the more it will cause safety hazard. Hindi po ba? Sir, kung kayo po may maraming sasakyan dito, kayo po sabihin ko maglakad kayo dito sa gitna ng kalsada, sa tingin ko hindi rin po kayo papayag. Sir, yun lang po nangyari na naghatak sila rito na dinamay kami. Hindi po, hindi po kayong papasok dito kung wala pong complaint. Saka coordinated po sa barangay. Opo. Coordinated po sa barangay. Alam po ng barangay ang operasyon na ito. Sinasabi naman po nila Na? hindi naman kami damay dyan kasi nga Ay po, sir, hindi po pwedeng hindi kayo damay. Isang kalsada lang yan. Sir, wala pa nga sir. Lang naman sir nakalabas dito. Sir, still, dapat pwede pong lakaran ng tao yan. Sir, yung mga ganun maliit na bagay kasi nasanay tayo eh. Na nakausli yung kotse, pwede na yan. Pero pag dumating yung time na kayo po ang naagrabyado dahil sa nakausling kotse, maintindihan nyo rin po yan. Wala kami sir na agabyaro rito. Hindi, sinasabi ko nga po, 25 years, sinasabi ko pag dumating yung time na pag kayo naman po, 25 maintindihan years nyo. kami Sir, dito. meron Hindi po naman kasing kami complaint. nagabihan ng tao. May complaint pong bumaba dito, hindi po namin papasukin to pag walang complaint. Dumaan po kami ng tamang koordinasyon sa barangay. Chinek po namin kung may ordinansa kayo ng parking dito, wala po. Hindi naman po kayo matotow na, so pwede nyo naman po iusog na lang po yung parking imbis na nakabalagbag po, naaabot sa bangketa, pwede ibalagbag ng horizontal. Diba? Wala naman po magiging problema po yan. Siguro it's about time na kausapin nyo na po kasi ginagamit na pang publiko eh. Lagi nga namin pinapalo up yan. Opo. Kung na-issuean na kami ng cheque, kung yung sukat Opo. na nakuha ng gobyerno sa amin. Baka may kulang po sa mga dokumento. Check nyo na lang po. Sir, maayos naman yung dokumento namin. Hindi, iba double check nyo kung may abogado naman po kayo kung sakasakali. Problema sir, sila talaga sir. Alam na natin ng gobyerno, pagdadating sa ganyan, matagal talaga magpalabas ng Hindi naman po sir, hindi po naman sa lahat ng oras. Baka nang meron lang pagkukulang. Pero ano sir, Pa-check nyo na lang sa abogado. taon na yan sir. Dalawang taon na po ito mahigit. Ito po. Opo. Sir, may susi naman. May susi na po. Pausog nyo na po kasi kailangan natin malitatuan na maayos na po. Pwede naman nyo. Meron namang isang ginang na gusto sana na wag na lang ito ang kanyang sasakyan, pero magiging unfair naman ito para sa iba. Pwede po kayo sumama. Andyan pa ba? Nandun po, kinaga na eh. Sumama na lang po kayo. Pwede kayo sumama po. Pwede po kayo sumama. Naku ma'am, hindi ko kayo matutulungan po doon dahil unang-una, ilang araw na po yung coordination namin dito. Hindi na nga po namin agad inoperate po ito eh. Ma'am, ganito po sana maintindihan nyo. Yung nandoon, sinabi rin sa akin, hindi rin nag-park ngayon. Ngayong araw lang. Yung isa, kagabi lang. So pare-pareho po eh. Paano po natin bibigyan ng tamang solusyon yan? Diba? Opo. Para sa akin, tingin ko ay dapat na magkaroon ng matibay na batas na kung walang garahe ay hindi pwedeng magkaroon ng kotse. Napakalaki ng problema natin dahil ginagawa ng garahe ng iilan nating kababayan ang mismong tapat ng kanilang bahay. Hindi naman parte ng binayaran sa bahay na binili nila ang tapat ng kalsada. Isa itong right of way na dapat ay daanan ng lahat at dapat pakinabangan ng lahat. Hindi yung nasa tapat ng bahay nila ay ginawa ng garahe. Yung iba pa nga dyan, lalo na sa subdivision, ay nilalagyan pa ng halaman at minsan ay may trapal pa. Kumbaga ay parang inangkin na talaga nila ang kalsada. At kapag kinumprontan nyo po sila, ay sila pa ang may gaang magalit sa inyo na kesyo tapat naman daw ng bahay nila yun. Ang kalsada po ay para sa lahat. Sana po ay bago kayo bumili ng sasakyan, ay isama nyo po sa inyong plano kung saan nyo ito igagarahe. Hindi yung basta nyo lang ilalagay sa tapat ng inyong bahay at ituturing nyo ang kalsada na parang sa inyo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.